Bagong taon, bagong adventures! Kaya para sa ating fresh start ngayong 2026, let's go all natural, biyeros! Dahil sa Davao del Sur, hashtag feeling blessed ang mga lokal sa kalikasan. Maayong parabot sa Davao del Sur! Feel na feel ang biyaya ni Mother Nature ng mga lokal. Pagka maaga, makikita po ninyo si Mount Apo. Tapos marami din po dito mga pag. Kaya'y talaga namang pinahahalagahan ito. Walang halong bola yan. Purong natural lang. Excited ako dahil something soupy. Ooh, oh my goodness. Very chewy. Oh, wow. Good. Nakagigil ka. Mapapasana all na lang sa sobrang blooming. Dahil sa biyahe natin ito, Sure na mamumukadkad ang likas na ganda ng Davao del Sur. sa Digo City sa Davao del Sur matatagpuan ang jump-off point para sa mga gustong sumakses sa highest mountain peak sa bansa, ang Mount Apo. Pero hindi lang hiking ang pwedeng adventure rito, biyeros, para sa mga hindi pang akyatan. Alam niyo bang may ATV at cable car na rin sa paanan ng Mount Apo? Very foggy. Now, sinasabi ng mga locals na it's like an all-day type of fog thing. But kapag walang fog, lilitaw si Apo. So at least for other people, other tourists who want to see and capture the beauty of Mount Apo, this is actually a more convenient way and I guess time-efficient way. Ang taas natin, biyeros, approximately 1,300 meters above sea level lang naman. Kung ikukumpara sa isang building, nasa 430 na palapag ito, biyeros. Kaya niyo bang akyatin ng ganyang kataas? Right now, well, I'm wearing a jacket. So, hindi naman sobrang lamig, but the weather is very pleasant. Kapag may fog, alam mo na tayo mga Pilipino eh. May 1 to 2 degrees colder pa. Magbuboots ng mga tao, kala mo naman sobrang lamig na. But yeah, I totally appreciate the weather. Parang Tagaytay weather, Baguio weather. Bukod sa nasubukan kong friendly route na sementado ang daan, may rough road din na pwedeng daanan para sa mga New Year's resolution ang maging bolder and braver this 2026. From start to end po, kasama po si guide po. Mini-make sure po na all functions po ni ATV such as brakes, gears is complete po. We also provide helmets, yung mga nipa nila. Then, we instruct po always si guest kung ano yung dapat nilang gawin if ever po magka-problem. Pero teka, hindi lang ATV ang meron sila. May cable cars din dito, biyeros. Yung tipong nakasabit ka, tapos yung temperatura pwedeng umabot ng hanggang 9 degrees Celsius. Nasa loob ng ref yan? Sabi nila, ang buhay ay hindi isang karera. Pero dito sa Davao del Sur, makikipagkarera tayo. Hindi sa lupa, kundi sa tubig. Tuwing buwan ng Hulyo, nagsisilabasan ang mga mangingisda rito sa Dawis Beach. Hindi para pumalaot, kundi para sa isang bangkarera. Ang mananalo, tatanghalin Kings of the Sea. May kategory para sa mga bangka na demotor. At meron din para sa mga mano-manong sinasagwan. Kailan ba kayo nagsimula na magkarera ng mga bangka? Bata pa kami. Bata pa talaga. Patid mo kami dalawa. Magkapatid kayo. Mula bata. May tig-isang bangka kayo. Pero maliit na bangka na siguro yun. Ngayon, Ngayon malaki na. Pag nagkakarera ba kayo, bawat bangka isa? Isa lang. Tapos sagwan lang talaga gamit nyo. Anong rason nyo kung bakit kayo sumasali? masali kami para mabili ng bigas sa aming pamilya. Pero siguro dahil masaya din naman. Masaya. Pwede ba akong sumubok nito? Hindi lang ako ang susubok nito, biyeros. Kasama ang aking assistant cameraman na si Ty Daniel. Magkakaroon tayo ng friendly competition. 1, 2, 3, larga! Mula sa Pampang, nasa 30 meters lang ang layo ng boya na kailangan namin ikutan.
pinaghihirap ni tatay sa harapan. Sila kuya, the Puna Brothers parang wala lang, sumisipol-sipol lang. Wala ka kasing naririnig na. Oo, pero ang galing. Yung gano'n ng tubig, yung splash. Oo, pero... Kasi kami, Oh, mga gano'n, itong... basang-basa na nga ako. Matapos ang 5 minuto, naunang team ko sa boya. Pang-isda na lang tayo. Makaabol pa kaya ang kabilang team pabalik sa Pampang? Medyo, ang tagal na tayo hindi nagsagwan eh. Ano sa tingin nyo, Beros? Panda rin na yung motor. Champion! Pagka hindi ka talaga sanay sa dagat, sa sagwan, Oh. parang yung kamay mo na nararahatal pa kung saan ka pupunta. Lalo na yung sa akin kasing sagwan, Oh. walang ano sa dulo. Walang hawakan. So, So nagbibigay ka ng excuse dahil natalo kayo, dahil walang hawakan. talaga sanay. Nakalusot lang ba? Alam mo, lahat naman tayo nanalo dito sa buhay natin eh. Basta't meron tayong ensayo, panalo tayo. Tayo mga Pinoy, likas ng mahilig sa mga selebrasyon. Dito sa Davao del Sur, alam nyo bang may piyesta na nabuo nang dahil sa pagligo? Ito ang Padigosan Festival sa Digos City, ang kabisera ng Davao del Sur. At maligo ang ibig sabihin ng Digos. Based po sa ating mga folklore historical accounts. Galing po daw ito doon sa tinanong ng mga Kastila, anong place ito? Ang pagkakaintindi ng mga indigenous people natin, saan kayo papunta? So sabi naman, padigos kami, ibig sabihin maliligo. Pagkakaintindi naman daw ng mga Kastila noon na sinasabi na this place is Digos. Sa loob ng isang linggo, may iba't ibang libangan at patimpalak para sa mga lokal. Kabilang dito ang cultural show na Indak-Indak, kung saan ibinibida ng mga lokal ang makulay nilang kasaysayan. Ang grupo na ito, kabilang sa mga sumasali sa kompetisyon. Kung saan nanalo sila bilang first runner-up sa 2025 overall category ng Indak-Indak competition. Ano ba yung storya na dinidepict ng sayaw? We just show a celebration of life. Here in Padigusan, it means to take a bath. So, Take a bath. yes, sir. So, Sa dagat? Sa banyo? anything po basta related to water. So, that's why may presence of mga banga. Banga. Yes po, banga. And yung part na may diwata. Tapos nun, meron silang hawak-hawak na baskets full Yes. of fruits. Yes po. Since here in Davao po, we also have bountiful harvest. Isa pa nga, parang gusto ko rin makisali. Labas natin, matatalon ka. Kunyari, pinapaliguan mo, parang gagawin mo na. Oh, ano na? Gano'n na lang, no? What a great performance! Grabe! Years and years of practice! Years and years of practice. This culminating activity is just, it's so energetic. Feels so refreshing. The place was converted into a municipality back in 1949. Over time, sa ngayon, it has graduated and evolved into a festival na mas organized siya. Tuwing buwan ng Mayo naman, meron din silang Bingkadol Festival sa Digos City, kung saan ang mga lokal nagpapahabaan ng bingka. Bingka! Bingka ang
bersyon nila rito ng bibingka. Pero hindi lang ito tuwing per months nakikita dahil tinatangkilik nila ito all year round. Ano pong pinagkaiba ng bibingka sa bingka? Kasi yung bibingka, parang ganito rin yung pagluto sa itaas, pati sa babae, naluluto, no? Ingredients? Ingredients po. Pag lagyan namin ng buko, Lagyan ng buko, gata, gata. yes. Nilalagyan ng yeast. Yun yung pinagkaiba talaga, no? Hindi maiinip sa paghihintay. Sa lutuan kasi na ito, pwedeng isa lang ng sabay-sabay. Ooh. Oh, yeah. Very chewy. Oh, wow. Oh my God. No. Nakakagigil to. For me, yun yung best to describe itong version yun ng bibingka, which is bingka. Very chewy at nakakagigil. Pati ang ganda ng serving size niya dahil hindi malaki, hindi sobrang liit. Sakto lang. Oh my goodness, sarap na ito. Bilang parte ng kanilang selebrasyon, ipinamimigay ng libre at pinagsasaluhan ng mga residente ng Barangay 3 de Mayo ang mga hinandang bingka. Aminin natin, hindi ba't masayang may mga makakasalo sa pagkain? Yung food namin is comfort food talaga. Lasang Pinoy. Nakakasaya kasi yung pagkatapos nilang kumain, nakikita mong ubus talaga yung ulam. At kapag ubos ang ulam, lahat happy biyero. We want our guests to really feel comfortable and cared for. Of course, with that unique na warm and welcoming touch na uniquely Filipino talaga. Whether they're here to rest, they're here to reconnect, or celebrate special occasions, we want our guests to create meaningful moments. Ang tribo ng mga Bagobo, taga-Bawa, kilalang kilala raw ang isa't isa. Alam nila kung sino lang ang may lugar sa kusina. Paano ba naman kasi, ang isa sa mga tradisyonal nilang pagkain, ang mga may busilak na kalooban lang daw ang pwedeng magluto. Ang mga pagkain nila rito, purong natural. Mula sa mga sangkap, hanggang sa lutuan na kawayan. Ito yung linutlot. De Leon. I'm sure ilang beses yun ang nahanap po yan. Nilut-lut. Importante na sariwang kawayan ang gamitin sa pagluto nito. Usually yan. Kumbaga may sabaw, niluto sa kawayan. Walang sabaw kasi ang nagluluto sa kanya yung tubig mismo ng kawayan. Ha? So hindi na po kayo maglalagay ng tubig sa Hindi. loob? Kasi para bang may yamog. Ano ba? Yamog? Oo. Ano? Moisture na Moisture. Oo, nasa ilalim. Pag mainit, iininit na siya sa apoy, siyempre parang mag-ano siya. Tapos lalabas po ngayon yung tubig mula sa kawayan. Oo. Halos 1 oras itong isasalang sa apoy para maluto. Up. Very flavorful. Kaya nga siguro medyo kino-compare ko siya sa tinola dahil ganun din yung tinola eh. Yun naman masabaw, pero yung aftertaste din doon ay very gingery. Katulad nito, ma'am. Masarap kainin to kapag malamig yung panahon tapos nung mainit yung kanin. Ang huli natin titikman, itong ginataang isda na ang pwede lang magluto, ang may mabubuting puso. Ito yung ludang. Sorry, ma'am? Ludang. 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 Oh, ito yung taro. Ito yung taro. Oh, pag hindi magandang ugali mo, hindi ka pwede magluto ng ludang. Sino po magsasabi kung okay yung ugali at hindi okay yung ugali? Ang nagluto nito ako mismo nagsabi sa kanya, magluto ka ng ludang. Kasi alam ko maganda ang kanyang saloobin. Bakit po hindi pwedeng magluto kapag hindi maganda yung saloobin? Kasi magkati siya eh. Makati? Oo. Parang mapuputol yung liig mo pag kumain kang hindi. Mapuputol ang liig. Gamit na gamit ang buong halaman ng gabi sa putaing ito. Ginagamitan din ito ng paborito kong gata at niluluto gamit ang palayok. Taro. Siyempre, nagbibigay ng lasa yung Meat. gata. Oo. Ito yung dahon. Iba-iba nga yung texture niya. Ano pong ibig sabihin kapag nangangati? Pag Ako po, nangangati yung leeg.
Oh. Tama lang po. Tama lang po. Pwede nyo ring masubukan ang mga pagkain na to, Bieros, basta't makipag-ugnayan lang sa Digos City Tourism Office. Sa tingin niyo po, bakit importante na I guess, sinashare niyo yung kultura niyo sa ibang mga tao na hindi alam ng kultura niyo? Kasi gusto naming ipagmalaki yung kultura namin. Na hindi lang kami ang makaalam o kumakain. Ang tribo na Bagobo Tagabawa ay nangangahulugang residents of the foothills. Dito sila magbibisita sa Rimpong Village na nasa paanan ng Mount Apo. Pero tip, pwedeng maglaan ng isang buong araw dito sa paanan ng Mount Apo o Kapatagan kung tawagin nila. Sangkop nito ang 3 bayan sa Davao del Sur, Santa Cruz, ang Digos City, at Bansalan. Dito sa Kapatagan, sunod-sunod ang mga lugar na pwedeng bisitahin. Ang pasyalan ng Davao del Sur is magkalapit-lapit lang sila and napakaganda na po ng ating kalsada ngayon. So very, very accessible sila. Namumukadkad din rito ang sandamakmak na halaman. Kabilang ang million flower kung tawagin. Million nga ba ang halaga niyan? Common name dito, million flowers, dahil marami siya eh. Kung bibilangin mo, ang sabi nila, million daw to eh. Kilala rito sa tawag na hydrangeas. At tumutubo lang ito sa mga lugar na may malalamig na klima. Pag ang lupa niya acidic, magiging blue siya. Pag alkaline naman, the soil is alkaline, magiging pink siya. Hindi hihingalin papunta sa flower farm na ito, Bieros. Dahil kahit nasa mataas itong lugar, Dinisenyo ito na madaling lakaran. very mindful ha. Ang aming pong resort ay para po sa mga senior. Pagka maaga, makikita po ninyo si Mount Apo. Tapos marami din po dito mga parks. Maganda po dito relaxing po kayo dito. Bukod sa million flower, may mahigit 20 klase ng bulaklak pa sila rito. Aesthetic, nananalaytay sa mga lokal ng Digos City ang malasakit sa kalikasan. Ang mga leader ng environmentalists, pinasa kamakailan ang Greening Ordinance of Digos. Meron po talaga tayong in-establish na greening division under the city government na who is really in charge and ensuring that we do continue planting trees po pag ikakasal po kayo. Then you have to plant trees if you want to renew your business. If you want to build a building, magtatanim po kayo ng kahoy. Ilan sa mga hakbang na ginagawa nila ang pagtatanim sa ilang endangered species o nanganganib ng maubos na endemic trees o mga punong dito lang sa ating bansa makikita. Though this is a city, nandito pa rin po nafe-feel ninyo ang peace, nature, the calmness of living. Ay sus! Kapag talaga naalagaan, blooming no? Ika nga, kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Katulad ng isang halaman dito sa paanan ng Mount Apo na 1 in a million sa buong mundo. Ang tinaguriang blueberry ng Pilas. Ito po yung local ayosip natin na native lang sa Mount Apo. Kung mag-hike kayo sa Mount Apo, ito yung nakikita sa trail na kinukuha ng mga hiker. Ang lasa niya is, makakompete siya sa imported blueberry natin. Berry picking anyone? Hindi lang ayusip ang meron dito, Bieros. Matatagpuan din dito ang iba't ibang klaseng berries na mahirap patubuin sa Pilipinas. Katulad ng blueberry, raspberry, at blackberry. Sosyal! Nakakatuwa po na meron po silang iba't ibang strawberries, mga berries dito po na sa ibang bansa ko lang narinig. Hindi akma sa klima ng Pilipinas ang pagpapatubo sa mga berry nito. 5 years namin minaster yung growing of berries. Mahirap, trial and error, pero through experience, failure, so na-achieve naman namin. Medyo nag-prosper naman yung mga imported berries namin dito, lalo na yung blueberry. The best time to visit us, if you want you pick berries, is from November until May. Walang tapon dito, Bieros, dahil kapag sumobra ang production nila sa berries, tina-transform nila ito sa iba't ibang produkto. Present din sa restaurant nila ang mga pagkain na may halong berries. Katulad na lang ng sinigang na ang pampaasim, mga hilaw na strawberry. Yung asim niya at saka yung tamis, parang may combination. Sarap talaga. At para sa dessert, pinasosyal na raspberry ang kanilang suman. Wow naman! Yung raspberry, matamis siya. Tapos, kumpara sa strawberry, medyo maasim. Mabubusog din ang ating mga mata dahil ang resort na ito may panoramic view of the mountains.
Kabilang na ang Mount Apo Peak na kitang-kita sa umaga. Kami po ay taga Kiamba, Sarangani Province. Prinomote po sa amin ito actually ng mga kaibigan namin. Kaya naparito po kami. Maganda, nagka-timing nga kami ng fog. We love the peaceful ambience. Tapos maganda yun din yung tanawin. Ang buhay na lugar na ito, dati raw masukal na kagubatan. Ayaw to taniman ng mga farmers dito kasi nga malakas yung hangin kasi nasa hilltop kami. Para makabigay kami ng mga trabaho sa mga lokal, dinevelop namin siya. Maayo parabot sa Davao del Sur! Hindi lang pagtanggap ng mga lokalang mainit sa Davao. Pati itong paborito nilang pagkain na bulkachong o short for bulalong kalabaw na luto ni Chong. First time kong narinig ang bulkachong, pero sa mga taong tiga dito, definitely not. Nagkaroon ng traction yung recipe ng bulkachong. Naging generic name na siya sa ibang, I guess, restaurants. Pag naghahanap sila ng masabaw na kalabaw, yun yung ino-order nila. Excited ako dahil something soupy. Ooh, oh my goodness. Sa loob ng 3 dekada, parte na ang sabaw na ito sa maraming salo-salo. Initial findings, yung soup niya malapot. Tapos, uy, alam mo na yung alam mo slow cooking yung ginagamit. Okay. Alright. Alam mo ano, yung beefy. Kalabawi. Is there such a term as kalabawi? It's thick. It's not too salty. It's a... Wow! Woohoo! Ayun na. So, bulalong kalabaw. Yung bulalo, syempre, mas clear, mas soupy. Ito, it's just thicker. But, wow. Ho-ho! So good. Itong si Tatay Chong, sa tabing kali lang nagsimulang magtinda noon ng bulkachong. Pero ngayon, kalat na sa Mindanao at maging sa ibang parte ng Visayas ang kanyang original recipe. Maraming nababago sa buhay ko dahil nung walang-wala, kung wala tayong pera, kaya nagsikap ako ng husto habang may buhay pa. Hindi ako hinto. Ang iconic na bulalong kalabaw ni Tatay Chong, ibibida natin ngayon sa Tapatan sa Kalan. Kung saan ang mga lokal, lalagyan ng twist ang kanilang classic dish. Okay mga biyahero, it's another episode of Tapatan sa Kalan. At ang dish na kailangan lutuin ng ating mga kalahok ay ang bulkachong but with a twist. Sa aking kaliwa ay si Kuya Juji at si Kuya Joshua. Sa aking kanan, si Mira at si Weng. Nakikita ko na may peanut butter. Tapos nun, yung mga ingredients niya parang ingredients na ginagamit sa kare-kare. May kanin na kasi sila, so feeling ko gagawa sila ng bulkachong fried rice. I don't know. This is just me. Mukhang mabilisan lang naman yung gawa natin dahil malambot na yata yung ating kalabaw. Halu-haluin nyo na lang yata. Simulan na natin yan. Tuwing kailan nyo ba kinakain yung bulkachong? Pagkatapos sa pagka galing sa inuman. Pampatanggal ng amat, sir? Opo. So, Joshua, kailan mo kinakain ng bulkachong? Ilan taon ka na ba? 18. Pwedeng-pwede na. Sinabawan na ni na Kuya Weng ang kanilang niluluto. Para siyang aros kaldo. Opo. Bago po sa bulkachong, saan ho kayo nagluluto? Bali sa din po sa Pampanga po. Kapampangan ho kayo? Hindi po. Uy, so kita niyo yung flex ni Kuya. Galing Pampanga, ibig sabihin nun. Parang... Manyaman. Yeah. Parang sinabi mo na, galing akong Sarangani, boksingero ako, parang gano'n. Ang team ni na Kuya Joji, hindi magpapasindak dyan. Kuya Juji, tama po ba ako na itong bulkachong ay parang kare-kare infused? Kasi ang kare-kare malapot, para ding bulkachong.
Ang kulang, wala lang sa bulkachong, itong peanut butter. Ang peanut butter, tama nga naman, no? Andun na yung lapot. Kailangan nyo na lang lagay ng... Gulay. Yung gulay. Pati syempre yung peanut butter. Ang mananalo ay maa-award ng all-expense paid trip to somewhere very special kasama ng kanilang mga pamilya. So, importante rin talaga na binigay talaga nila yung malupit nilang, I guess, creativity and skill sa pagluluto. Sa pagbigay ng twist sa classic dish na bulkachong. Unahin ko ang arroz caldo bulkachong. Nagawa nga nilang arroz caldo na bulkachong. Ang galing! Alright. As expected, malambot yung kalabaw. Muutak din yung pag-iisip nyo dahil hindi masyadong nalalayo yung bulkachong sa texture ng arroz caldo. Kailangan mo lang lagyan ng, I guess, more garlic, di ba? Onion leeks. But it works perfectly. Galing! Galing, 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 galing. Kering-keri rin kaya itong bulkachong kare-kare? Ang galing din! I guess, pag hinahalo mo ang very familiar Filipino dish to a dish na tikim mo pa lang, which is me, no? Kakatikim ko lang ng bulkachong kanina. Ma-appreciate mo na, pwede pala. It complements. It's hard. Very hard. Very, very hard. Both executed their dishes perfectly in terms of adding a bit of twist sa bulkachong. Although, nagkatalo lang tayo sa pagka-tender ng kalabaw. But yung umusbong, or I guess yung naging mas kompleto, ang arroz caldo dahil yung beef ng kalabaw ay very, very tender. It's a tough dish to beat. So, congratulations, Kuya Weng, Ate Mira. Island tour ang paandar natin para sa mga nanalo. Shala! Mula sa mangrove forest na ito, 5 minuto lang ay mararating na ang Pasig Islet. Sa mga nagdaang taon, nagtulong-tulong ang mga lokal sa pag-aalaga sa natural na ganda ng isla. Perfecto kung affordable island adventure ang hanap. 160 pesos lang ang renta sa bangka na kasya ang 4 na tao. 10 to 15 pesos lang ang entrance fee dito. Kaway-kaway sa mga tita na paborito magbaon ng pagkain sa mga outing. Dahil walang restaurant sa isla, ilabas sa mga baon bieros. Dati hindi naman ganito yung forma niya, pero ngayon nagbago siya. Mas maganda yung paligid niya, marami ng mga, may mga tanim na. Dati wala ito eh. Sa namismi, sa lugar, sa pagkain, na dinala nyo. Thank you. Sinama ni na Kuya Weng at Ate Mina ang ilan nilang kaanak. Hindi ko naman inaasahan na ganito. Kakain, tapos may maglibre pagkain, gano'n. Hindi ko po alam na ganito pala. Daghang salamat, biyahe ni Drew! Habang nagsasaya ang winners natin, ako naman may sariling adventure sa dagat. Napag-alaman ko kasi na may namataan daw na isang nilalang dito sa Digo City na hindi pangkaraniwan. Ang anino raw nito, parang sirena. Ay naman pala, hindi sirena, kundi dugong o sikaw. Ang ilang mangingisda rito, ilang beses na raw namataan ng dugong sa ilalim ng dagat. Pero ni isa, wala pang sumakses sa pagkuha ng video o litrato nito. Tayo na kaya ang kauna-unahang makakuha ng candid photo ng dugong sa Digos? Apparently, a few weeks ago, merong 2 dugong sightings. Of course, it's their natural habitat, and of course, they're not being fed. So, hindi 100% makakakita tayo ng dugong. So, nagbakasakali tayo makakita ng dugong. But unfortunately, hindi. Although, it's still a win dahil nakapag-free dive tayo.
nakakita tayo ng magagandang corals. Meron tayo nakita mga iba't ibang mga isda. Nakakita ako ng isang butete, pero cameraman ko pala yun. Sa kasalukuyan, exploration dives pa lang ang ginagawa rito sa Digo City. Ibig sabihin, hindi pa talaga ito binubuksan sa publiko. Dahil sa history ng dynamite fishing sa lugar, hinahayaan muna nila makarecover ang buhay sa ilalim ng tubig. We'll try to find out what is the most responsible way to introduce marine ecotourism because it has to be sustainable and also the environmental protection aspect of tourism. Gusto namin po talaga kompleto yung mapping, then we can craft the ordinance for declaring the area as protected area. Hindi ba natin nakita ang dugong sa kanilang natural na tirahan? May alam akong water adventure sa Davao del Sur kung saan sure akong kayo ay masisiyahan. Kasama ang buong pamilya o barkada. Pwedeng magpadaustos sa malakas na agos ng ilog. Ito na yung pinakaunang water tubing sa Mindanao, itong Sibulan River. Dahil nakaasa sa natural na agos ng tubig ang activity na ito, kailangan munang tansyahin ng mga guide kung ligtas ba ang agos ng tubig bago patuloyin ang mga biyahero. For safety reason, kami yung nagpapaalam sa guest na kung pwede sila mag-water tubing or hindi. Sa bawat sulok ng Davao del Sur, ramdam ang biyaya at sigla ng kalikasan. Dahil sa pagmamahal ng mga lokal, mas lalo pang lumilitaw at namumukadkad ang ganda nitong natural. Abay, blooming na blooming para sa isang 2026 na mas maraming biyahe at mas exciting.